Tuluyan ang pinakawalan ni Coach Norman Black ang alalahanin habang papalapit ang SEA Games. Ibinida rin niya ang magiging role ni Remy Martin at Jason Brickman sa koponan ng Gilas, Pilipinas. Hindi rin niya ikinaila na late nang dadating ang ilang players para paghandaan ang kampanya nila sa SEA Games. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Malayo pa ang SEA Games pero para kay Coach Norman, malaking hamon sa kanya kung paano niya pagsasamasamahin ng players na hinugot niya sa iba't ibang liga para depensahan ang titulo na hawak ng Gilas. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Norman sa report ni Christian Jacinto ng Spain. Ang pinakamalaking alalahanin ko sa kasalukuyan is yung paghahanda kung paano ko maisasama ang mga players sa ensayo. Hindi ito magiging madali sa punto na ito lalo na kung isasaalang-alang yung limitadong oras na natitira bago magsimula ang torneo. Pero sigurado ako na habang papalapit tayo sa mga laro, makakahanap kami ng paraan para makapagsanay ng sapat at maging handa pagdating ng competition. Mabigat, di ba? Pinahayag kasi dito ni Coach Norman yung pinakamalaking hamon niya sa kasalukuyan. Hindi yung talento or kakayahan ng kanyang mga player, kundi yung oras at antas ng paghahanda nila doon. Alam naman natin sa mga international tournaments gaya ng SEA Games, napakahalaga ng sapat na panahon ng ensayo para mabuo yung team, chemistry, pagkakaintindihan sa mga play, and of course yung kumpiyansa sa isa't isa, di ba? Kung walang sapat na oras yan, mahirap mahasa ang disiplina and yung rhythm ng laro. Lalo na kung ang mga player is nagmula or magmumula sa ibang liga at sistema katulad ng Japan B-League, KBL, UAAP at MPBL kung saan humugot si Coach Norman Black ng mga player. Ibig sabihin, mabigat yung hamon kay Coach Norman sa simula pa lamang ng kanilang kampanya. Sa preparation pa lang ng grupo, di ba? Pero tingin naman natin mga playoffs, nananatiling positibo at determinado si Coach Norman Alam niya kahit hindi perpekto yung sitwasyon, ang mahalaga yung dedication ng bawat player na magbigay ng oras, sakripisyo at puso para sa bansa, di ba? Para sa kanya kasi, ang tunay na lakas ng koponan is hindi lamang nasusukat sa dami ng ensayo, kundi sa tibay ng samahan at sa iisang layunin, ang magtagumpay bilang kinatawan ng Pilipinas. Sa ganitong pananaw mga ka-playoffs, makikita talaga natin ang kanyang paniwala na kahit limitado yung oras, kung buo ang loob ng koponan, kaya nilang makipagsabayan at muling ipakita ang tatak ng pusong Pilipinas sa larangan ng basketball. So sana makahanap talaga sila ng oras para madaling mabuo yung team. Sa patuloy na pahayag ni Coach Norman, ibinida nito ang expertise ni Remy Martin at Jason Brickman na kasama nila sa hanay. Base sa kanyang pahayag, malaki ang magiging role ng dalawang players na nabanggit. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Norman sa report ni Christian Jacinto ng Spain. Magmumula yung mga player sa iba't ibang lugar pero bawat isa sa kanila may kanya-kanyang halaga at contribution. Kung titingnan natin sa position ng point guard tulad ni Remy Martin at Jason Brickman, si Brickman isang tunay na point guard na nakatuon sa pagpapatakbo ng opensa at pag-aayos ng laro. Samantalang si Martin ay mas estilo ng scoring o shooting point guard. Dahil dito nagkakaroon kami ng versatility or kakayahang mag-adjust sa iba't ibang sitwasyon sa laro. Alam niyo, yung pahayag ni Coach Norman mga playoffs, nagpapakita po siya ng malalim na pag-unawa sa balanse ng komposisyon ng kanyang team Sinasabi niya na kahit magkakaiba ang pinanggagalingan, estilo at karanasan ng mga player, para sa kanya bawat isa may papel talaga na makakatulong sa sistema ng team. Sa reaction niya kasi sa role ni Remy Martin at Brickman, makikita mo dun yung intensyon na pagsamahin ng dalawang magkaibang uri ng point guard para magkaroon ng mas malawak na option, di ba? Si Brickman bilang isang pure point guard, kilala sa pamumuno sa court, mahusay na pasa at kontroladong tempo ng laro, bagay na nagbibigay ng disiplina. Samantalang si Remy Martin, mas agresibo, mabilis at nakatuon sa pag-atake at pagbuo ng puntos. Kaya nagdadala siya ng energy and yung unpredictability sa opensa ng Gilas, Pilipinas. Kaya sa pagsasanib puwersa nilang dalawa mga ka-playoffs, ng estilo ni Remy Martin at Jason Brickman, nagkakaroon si coach ng mas maraming combination na pwedeng gamitin. Depende sa kalaban, di ba? Kung kailangan niya ng tiyaga dahil masikip sa loob at gwardyado, mas okay kung kontrolado yung opensa o mabilis at eksplosibong laro kung kailangan nilang rumagasa sa bakbakan. Sa madaling salita mga ka-playoffs, ipinapakita ng pahayag na yon kung paano ginagawang sandata ni Coach Norman ang pagkakaiba ng kanyang mga player para makuha ang balanse at matigas na kupunan para depensahan ang titulo nila dito sa SEA Games ngayong Disyembre. Sa kabila ng determinadong pahayag ni Coach Norman, hindi nito ikinaila na may mga player na posibleng makasama lang nila ng ilang araw sa practice sa kabila ng target niyang 23 days bago ang SEA Games. Narito ang kanyang kwento.
Tutukan natin si Coach Norman sa report ni Mark S. Carlote ng Daily Tribune. Halimbawa, sina Dave Aldefonso at Jason Brickman kasalukuyan naglalaro para sa Abra sa MPBL. Depende sa kung hanggang kailan tatagal ang liga nila. Posibleng mahuli sila sa pagsali sa amin Umaasa ako na makakahabol pa rin sila kahit sa ilang ensayo at makadalo sa mga 5-on-5 scrimmages. Si Ray Parks naman, darating siya bandang December 9 dahil meron pa siyang mga laro sa Japan. Hindi ko rin siya kung kailan matatapos ang UAAP, kung manalo o matalo sa championship ang Ateneo o Lasal. Masakit talaga sa ulo to mga ka-playoffs, di ba? Isipin nyo maganda yung inilabas niyang pahayag tungkol sa magiging role ng ilang players niya. Pero dito sa huling pahayag, makikita mo yung hamon hindi lang sa kanya kundi maging sa players ng Gilas Ibig sabihin, kukulangin sa practice ang mga nabanggit na players. At kapag kinulang sa practice ang players, alam na natin, mahirap yun, di ba? Yung kalaban kasi nila, puspusan ng training. Walang inaaksayang oras para maganda. Tapos ang ating team, matinding hamon ang dadaanan nila. Yung target ni Coach Norman na 23 days, okay sana yun. Pero kukulangin sila ng players sa bawat practice Dagdag pahirap yun sa coaching staff mga ka-playoffs. Ito talaga yung mahirap kapag hindi sakop ng FIBA ang event Walang automatikong approval ng team para sa players na kasali sa torneo. Katulad ni Ray Parks, kung FIBA event yan, sigurado andito na siya sa practice sa simula pa lang Imagine, dating niya December 9. Oras na ng competition yun mga playoffs. December 9 hanggang December 20 ang SEA Games. Matapos ang approval ng Thailand na passport lang ang gagamitin, nakapokus naman ngayon si Coach Norman sa practice na magiging mahirap para sa kanya. So sana may magandang mangyari sa kanila dito sa SEA Games. Ngayon December 9 hanggang December 20. So guys, maraming salamat.